Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ng pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan, "Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko at buhat sa malayo mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Israelita ay wala noon sa kanilang bayan sa Kanaan. Sila'y natalo ng mga taga-Babilonia. Sinira ang kanilang lungsod ng Jerusalem at ang kanilang templo. Sila'y tinapon sa Babilonia, mga 6,000 kilometro mula sa Jerusalem. Kaya nanirahan sila bilang mga dayuhan sa Babilonia at sa iba't iba pang lugar. Sa ganitong kalagayan, nasasabi ng mga Israelita, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan niya tayo. Napakaganda ang sagot ng Panginoon. Malilimot kaya ng ina ang kanyang sariling anak? Kung mayroon mang isang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi kita malilimutan kahit na sandali. Inihambing ng Diyos ang kanyang relasyon sa kanyang bayan tulad ng relasyon ng ina sa kanyang sanggol. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya kanyang sinabi, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Kaya dadalihin niya uli ang mga Hudyo pabalik sa kanilang lungsod at sa kanilang bayan mula kahit na saang lugar man sila ipinatapon. Sila ay magiging tulad ng mga tupa na dinadala ng pastol sa masaganang pastulan. Iingatan sila sa daan tulad ng una na paglalakbay nila sa disyerto, na sila ay pinapayungan ng ulap upang hindi masunog ng araw. Kaya uuwi ang lahat sa kanilang bayan kahit na saan man sila ipinatapon.
Ang salita ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng babala. Ito'y nagbibigay din ng pag-asa, tulad ng pagbasa natin ngayong araw. Huwag sana nating maisip na nakalimutan na tayo ng Diyos, na hindi niya na tayo mahal at wala siyang kibo sa ating kalagayan. O kaya natutulog ang Diyos, kaya hindi niya tayo natutulungan. Hindi ito totoo. Ang alam ng Diyos ang ating kalagayan. Hindi niya tayo pababayaan. Huwag nating bitiwan ang ating pananalig sa Kanya. Kaya napakaganda ang sinabi ng Salmo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ng habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumutulong sa lahat ng tao. Sa sinumang pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Sabihin po natin, kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaliw ng Panginoon ang Kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.